Ang dating kasintahan ni Andrea na si Miguel ay kara-rating lang galing ibang bansa. Hindi nagtagal ay umuwi na rin ang dati kong kapitbahay na babae. Si Sofia. Tumawag si Miguel kay Andrea. May sakit ako. Ang sama ng pakiramdam ko. Agad akong iniwan ni Andrea para puntahan siya. Samantalang si Sofia naman ay tumawag sa akin. Kuya Marco, sobrang sakit ng tiyan ko. Ang sama ng pakiramdam ko. Dali-dali akong pumunta sa kanya. Hindi ko inaasahan na magkikita kami ni Andrea sa iisang ospital. Parehong nagdadala ng may sakit. Sa isang handaan, nagkunwaring kaawa-awa si Miguel at biglang niyakap si Andrea. Hindi naman nagpatalo si Sofia. Bumagsak siya mismo sa mga braso ko. Sa sobrang galit ni Andrea, hinawi niya ang kamay ni Miguel. Saka dinuro si Sofia at sumigaw. Nieta kang babaeng ahas ka. Kanina pa ako nagtitimpi sa iyo. Namutla si Sofia. Dali-daling nagtago sa likod ko. At mahinang sinabi, Kuya, ang strasnidge niya tingnan. Agad akong hamarang sa harap ni Sofia. At galit na sinigawan si Andrea. Huwag kang ang ganyan ka-irasonable. Konting balik-tanaw. Kaarawan ko ngayon. Si Andrea ay naging abala sa loob ng kalahating buwan. Sa wakas ay nagkaroon din siya ng oras para makasama ako sa isang candlelight dinner. Nang muli siyang yumuko para magkalikot ng cellphone. Hindi ko napigil ang magtanong, sino ba yung ka-text mo? Ngumiti siya at sumagot, si Miguel. Natigilan ako. Napakagatlabi. Nakadate tayo. Tapos ka-text mo si Miguel. Nakita ni Andrea na hindi maganda ang timpla ko. Kaya ibinaba niya ang cellphone at sinabing, sige na, hindi na ako magte-text. Huwag ka nang magalit. Pinilit kong pakalmayan ang sarili ko at sinubukang ibahin ang usapan tungkol sa mga pang-araw-araw na bagay. Pero, sunod-sunod na nag-vibrate ang cellphone niya. Sa pangatlong beses, hindi na napigilan ni Andrea. Kinuha niya ito, at habang nakangiti ay nag-reply. Pagkatapos mag-text, tumingala siya at nagtanong, ano nga ulit yung sinasabi mo kanina? Wala na akong gana. Malamig kong sinabi, wala, kumain na tayo. Habang kumakain si Andrea, patuloy pa rin siyang nakahawak sa cellphone at nakikipag-chat. Hindi ko na kinaya. Ibinaba ko ang kubyertos at sinabing, busog na ako. Bakit hindi ka nalang kumain kasama yang Miguel mo? Tumingala si Andrea. Kumunat ang noo. Akala mo ba nilalandi ko siya? Puro ka nalang ganyang hinala. Sige, para makita mo kung gaano kami ka-inosente. Ipinakita niya sa akin ang chat nila. Yumuko ako at sumulyap. Totoo ngang hindi sila naglalandian. Kundi pinag-uusapan nila ako. Walang tigil si Miguel sa pagtatanong tungkol sa bawat detalye ng date namin ngayon. Napakadetalyado ng mga sagot ni Andrea. Gaano ako kasaya? Ano ang reaksyon ko? Anong sinabi ko? Lahat ay malinaw na ikinwento. Si Miguel naman ay nagkokomento sa bawat detalye. Hindi ako makapaniwala. Ni-report mo ba ang date natin kay Miguel? Walang nagbago sa ekspresyon ni Andrea. Tumango lang. Oo, sa sobrang galit ko. Napatayo ako. Date ito ng 2 taong nagmamahalan. Bakit kailangan mong ikwento sa iba? Bahagyang natigilan si Andrea. Kumunat ang noo. Kasi si Miguel ang tumulong sa akin maghanda ng lahat ngayon. Mabait siya. Samantalang ikaw, dahil lang sa maliit na bagay, nagwawala ka na. Sobrang irreasonable mo. Marco, kailan ka ba magiging mas matino? Sa sandaling iyon. Para akong nahulog sa isang nagyayelong balon. Natigilan ako habang tinitingnan siya. Ibig sabihin, hindi talaga siya ang naghanda ng date na ito. Walang pakialam na sinabi ni Andrea. Sobrang busy ko kasi. Si Miguel ang kusang tumulong. Yung relong ibinigay ko sa'yo. Siya ang pumili. Yung restaurant. Siya rin ang nag-book. Di ba nagustuhan mo naman? Agad akong napatingin sa kahon ng regalo sa tabi. Napakaganda ng balot. Kumikinang. Para akong nasampal ng malakas. Ang hapdi ng pisngi ko. Nanginginig ang boses kong nagtanong. Pinahanda mo sa iba ang regalo para sa kaarawan ko. Balik tanong sa akin ni Andrea. Ano bang pinagkaiba? Napipi ako. Ang kapal pa ng mukha niyang sabihin yun. Walang pinagkaiba. Sakto namang nag-vibrate ang cellphone na hawak ko. Lumitaw sa screen ang pangalan ni Miguel. Agad itong hinablat ni Andrea. Hello. Anong problema? Tulala akong nakatingin sa wala kong lamang palad. Umalingaw-ngaw ang boses ni Miguel sa telepono. Andrea, parang may sakit ako. Ang sama ng pakiramdam ko. Sa tahimik na restoran,
Ang boses ni Miguel ay malinaw na malinaw. Nakakainis pakinggan. Nag-aalalang nagtanong si Andrea, saan ka masama ang pakiramdam? Sabi ni Miguel, hindi ko alam. Nahihilo ako, parang nilalagnat. Pagkatapos ng tawag, tumingin sa akin si Andrea, na may halong pagkailang. Mark, palayaw kay Marco. May sakit si Miguel. Kara-rating niya lang sa bansa. Hindi pa siya sanay dito. Dadalhin ko lang siya sa ospital. Hinawakan ko siya. Kaarawan ko ngayon. Nangako kang magdi-dinner tayo. Malambing na sinuyo ako ni Andrea. Makinig ka na, di ba sabi mo busog ka na? Pagkasabi noon, tinabig niya ang kamay ko at nagmamadaling umalis. Natulala ako habang pinagmamasdan ng papalayong anino niya. Pakiramdam ko'y may malaking bitak na nabuo sa puso ko. Yumuko ako at tiningnan ang magulong mesa sa harap ko. Ang laking kawalan ang naramdaman ko. Tatayo na sana ako para umalis nang habulin ako ng waiter. Sir, sandali lang po. Lumingon ako ng may pagtataka. Bakit po? Magalang na sinabi ng staff. Hindi pa po kayo nakakapagbayad. Sa sandaling iyon, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Pagkatapos mag-swipe ng card, halos mabaliw na ako sa paglabas ng restaurant. Gulong-gulo ang isip ko. Ang malamig na hangin ay nagdulot ng panginginig sa akin. Kalahating taon na ang nakalipas. Nang kara-rating lang ni Miguel sa Maynila, nagsimulang maging kakaiba ang relasyon namin ni Andrea. Si Miguel ang dating minamahal ni Andrea. Ang inspirasyon ng puso niya. Kahit na kami na, basta tumawag si Miguel, agad niya akong iiwan. Sa tuwing magde-date kami, laging sumusulpot si Miguel. Silang dalawa ay masayang nag-uusap at naglalaro, habang ako ay nakasunod lang sa likuran. Sa katagalan, hindi ko maiwasang makaramdam ng sama ng loob. Madalas kaming mag-away ni Andrea dahil dito. Pero palagi niyang sinasabi na nagiging irreasonable lang ako at nagseselos ng walang dahilan. At ngayon, naulit na naman ang lahat. Bigla akong nakaramdam ng sobrang pagod. Tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko ito at nakitang si Sofia ang tumatawag. Si Sofia ang dati kong kapitbahay na babae. Mas bata sa akin ng 2 taon. Mula noong high school, lumuwas na siya papuntang ibang bansa. Maraming taon na rin kaming hindi nagkita. 2 araw na ang nakalipas. Hindi ko alam kung paano. Nakuha niya ang numero ko. Bigla siyang tumawag at sinabing nakauwi na siya. At pinapasando ako. Nabigla ako. At dahil abala rin ako noon, magalang akong tumanggi. Ngayong gabi, tumawag na naman siya. Nag-alinlangan ako sandali bago sinagot. Hello. Malambing at kaaya-aya ang boses niya sa kabilang linya. Kuya Marco, si Sofia to. Sofia, anong problema? Kuya, sobrang sakit ng tiyan ko. Ang sama-sama ng pakiramdam ko. E di pumunta ka na agad sa ospital. Kaso kara-rating ko lang galing ibang bansa kahapon. Kuya, hindi ko pa kabisado ang mga daan dito. At hindi ko alam kung saang ospital pupunta. Ikaw lang ang kilala ko rito. Pamilyar ang linyang yun. Saglit akong nag-isip bago naalala na sinabi na rin yan ni Miguel. Sinabi rin niyang kara-rating lang niya sa Maynila. Walang ibang kakilala kundi si Andrea. Kaya anumang mangyari, sa kanya lang siya aasa. Pinagtanggol pa ni Andrea si Miguel. Sinabing wala raw itong kaibigan kaya niya ito laging tinutulungan. Nanahimik ako ng ilang segundo bago sinabi kay Sofia. Kung sobrang sakit na talaga, tumawag ka na lang ng taxi o grab papuntang ospital. Humihikbi ang boses niya. Sobrang sakit. Hindi na ako makalakad. Pwede mo ba akong dalhin sa ospital? Kuya, ikaw lang ang kakilala ko rito. Tinanggihan mo na ako nung isang araw. Tatanggihan mo pa ba ulit ako ngayon? Ang lungkot ng boses niya. Parang bibigay na. Bigla akong nakaramdam ng matinding konsensya. Kaya dali-dali kong sinabi, sandali lang. Sofia, pupunta na ako. Maagang namatay ang mga magulang ni Sofia. Dahil sa away sa ari-arian. Wala na siyang ugnayan sa mga kamag-anak niya. At wala rin siyang mga kaibigan. Totoo ngang ako lang ang kakilala niya. Tinanggihan ko na siyang sunduin nung isang araw. Kung tatanggihan ko pa siyang dalhin sa ospital ngayon, sobrang sama ko naman. Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Kailangan ko siyang tulungan. Pumunta ako sa hotel kung saan siya nakatira. Bukas na bukas ang pinto ng kwarto niya. Pumasok ako at mahinang tumawag. Sofia, mula sa kama, may narinig akong boses na parang nakatakip ng kumot. Kuya, nandito ako.
Sinundan ko ng tingin ang pinanggalingan ng boses. Bahagyang umangat ang kumot sa kama. At dahan-daang sumilip mula roon ang isang napakagandang pamilyar na mukha. Napigil ang hininga ko. Kutis porselana, buhok na light pink, mga matang kumikinang, malinaw at matingkad na asul. Matangos na ilong, manipis na mapupulang labi, mukha siyang bata at maganda, na may halong inosenteng dating. Noon pa man, maganda na siya, hindi ko akalain na sa paglipas ng ilang taon. Lalo pa siyang gumanda, parang isang detalyadong manikang salamin. Kuya, tawag ni Sofia. Garal at puno ng hinanakitang boses. Sobrang lakas ng epekto ng mukha niyang iyon, sa tawag pa lang niyang yun. Lamambat na ang puso ko. Masakit pa ba? Dali-dali akong lumapit at nagtanong. Nagmukhang kaawa-awa si Sofia. Opo, masakit pa. Tara, dadalhin na kita sa ospital. Tumango siya ng masunurin. Bago kami umalis, isinampay niya ang kanyang jacket sa balikat ko. Kuya, sabi niya, malamig na ngayon. Maangin sa labas. Huwag kang magpalamig ha. Biglang uminit ang pakiramdam ko. At lalo akong nagkaroon ng magandang pagtingin sa kanya. Si Andrea, hindi man lang nag-alala kung nilalamig ako. Pero napansin pa iyon ni Sofia. Inalalayan ko si Sofia papunta sa pinakamalapit na ospital. Mukhang masakit nga talaga ang nararamdaman niya. Dahil halos nakasandal na siya ng husto sa akin. Mukha siyang manika pero ang katawan niya ay kakaibang kaakit-akit. Sa bawat hakbang, ang malambot niyang katawan ay parang dumidikit sa akin. Sobrang lapit ng mga katawan namin. Ang init ng katawan niya ay tumatagos sa manipis na tela. Dumadampi sa balikat ko, at umaabot mula sa braso hanggang sa puso ko. Para akong tuyong dahon na nililiyaban ng init niya. Nanunuyo ang lalamunan ko. Mukhang napansin din ni Sofia ang pagkailang ko. Mahina niyang sinabi, Kuya, okay lang. Hindi mo na ako kailangang alalayan. Saka siya tumayo ng tuwid at humiwalay sa akin. Agad guminhawa ang pakiramdam ko. Tahimik akong napabuntong hininga. Dumaan ang malamig na hangin. Manipis ang suot ni Sofia. Niyakap niya ang sarili. At sinubukang maglakad. Kaya ko pong mag-isa. Kuya, okay lang ako. Pagkasabi niyon, malakas siyang umubo. Ang mapatla niyang mukha ay bahagyang namula. At ang kanyang mga asul na mata ay nangingilid sa luha. Parang iiyak na. Sobrang nakonsensya ako. Isuot mo to. Sabi ko sabay hubad ng jacket ko at inabot sa kanya. Umiling si Sofia. Hindi na po, kuya. Ikaw na lang ang magsuot. Habang sinasabi iyon, nanginginig siya sa ginaw. Mga 5 feet 7 inches ang tangkad niya. Maganda ang hubog ng katawan. Kitang-kita ang kurba. Pero dahil sa kanyang mukhang manika, ang kaawa-awa niyang anyo ang mas nanaig kaysa sa kanyang natural na pang-akit. Bigla kong naalala noong unang panahon. Minsan ko siyang nakitang nakaupong mag-isa sa pasilyo. Umiiyak, mahina, nag-iisa, kaawa-awa. Ewan ko ba, biglang nagtugma iyon sa nakikita ko ngayon. Kaya lamambat na naman ang puso ko. Sabi ko, isuot mo na, may sakit ka pa, baka lalo kang lamigin. Umiling ulit siya, ikaw na lang po, kuya, hindi naman po talaga ako nilalamig. Wala akong nagawa kundi sabihin. Kung gayon, paghatian na lang natin. Nagulat si Sofia, may kislap ng tuwa sa kanyang mga mata. Talaga, kuya, pagsasaluhan natin. Napakamot ako sa ulo. Oo, nag-atubili siya sandali, saka mahinang nagsabi, salamat, kuya. Kinuha niya ang jacket, isinukbit sa kanyang balikat, tapos ay itinaas ang isang bahagi nito para makapasok ako. May init na nagmumula sa loob ng jacket, at may bahagyang amoy ng pabango. Naitanong ko na lang, nagpabango ka ba? Bahagyang nanigas ang katawan niya. Tapos ay nagtanong pabalik, ayaw mo ba, kuya? Umiling ako, okay lang. Sa totoo lang, dati ayoko sa mga babaeng nagpapabango. Pakiramdam ko hindi sila disente. Pero noon yun, noong nag-aaral pa ako, ngayong nagtatrabaho na, hindi ko na pinapansin ang mga ganoong bagay. Ganoon kaming magkasandal sa isa't isa. Nang makarating kami, lampas 9:00 na ng gabi. Dahil sobrang gabi na, sa emergency room na lang kami pwedeng magpakonsulta. Inalalayan ko si Sofia papasok sa lobby ng Pagpasok pa lang namin sa pinto, nakita ko agad si Andrea na inaalalayan si Miguel. Nakatayo sa harap ng nurses station. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Andrea. May sinasabi siya sa isang nurse na naka-duty. Napabagal ako ng lakad. Bakit nandito rin sila?
Nagtatakang nagtanong si Sofia. Kuya, bakit po? Nabawi ko ang aking ulirat. Umiling. Wala. Pagkatapos, kalmado kong inalalayan si Sofia papunta sa nurse's station. Nurse, magpapakonsulta kami. Isang nurse na tila walang ginagawa ang nagtanong. Ano pong nararamdaman? Sumagot ako. Masakit ang tiyan. Biglang may sumingit na boses mula sa tabi. Puno ng pagkagulat, si Andrea. Mark, bakit ka nandito? Tumingala ako. Pabalik-balik ang tingin ni Andrea sa akin at kay Sofia. Bigla niyang iniwan si Miguel, na namumutla sa likuran niya, at humakbang palapit sa akin. Galit na nagtatanong, sino yan? Bakit kayo magkasama? Nagdilim ang mukha niya. Halatang galit na galit. Yumuko ako para tingnan kung ano ang tinitingnan niya. At doon ko lang napansin na nakashare pa rin kami ni Sofia sa jacket. Bahagyang nahiya si Sofia. Agad kong tinanggal ang jacket at kalmadong sinabi. Pakilala ko pala. Kapatid ko si Sofia. Matagal na tiningnan ni Andrea si Sofia. Tapos ay tumingin sa akin. Kapatid. Wala akong alam na may kapatid kang babae. Sumagot ako, dati naming kapitbahay na babae. Parang kapatid ko na rin. Ilang taon siyang nasa ibang bansa. Kara-rating lang. Ngumiti si Sofia ng magalang ngunit mahina kay Andrea. Hi, ate. Naging kasing lamig ng yelo ang tingin ni Andrea. Kapitbahay lang pala. Hindi naman tunay na kamag-anak. Gabi na. Ano't magkasama kayong dalawa ng ganito? Sa sobrang inis ko, agad akong sumagot. Ikaw, gabi na. Kasama mo si Miguel. Anong karapatan mong questionin ako? Bumulong si Sofia sa tenga ko. Kuya, sino yung ate? Ang taray naman. Agad namutla ang mukha ni Andrea at sumigaw. Anong pinagkukunwari mo dyan? Nagulat si Sofia. Yumuko. At hindi na nang ahas magsalita. Ang kaawa-awa niyang itsura ay talagang nakakaantig ng damdamin. Hindi ko napigilan ang galit ko. Sumigaw ako. Andrea, may sakit siya. Bakit mo siya sinisigawan? Nanlisik ang mga mata ni Andrea habang dinuduro ang sarili. Ako ba ang sinasabihan mo? Mark, tingnan mo nga. Ako ang girlfriend mo. Magka-share kayo ng jacket pagpasok dito. Tapos hindi man lang ako pwedeng magtanong. Yung nurse na malapit, agad itinayo ang tenga para makinig sa usapan. Nagulat si Sofia at nagtanong. Ha, kayo po pala. Tapos hinawakan niya ang kamay ko at mahinang sinabi. Kuya, huwag na po kayong mag-away dahil sa akin. Humarap siya kay Andrea. Ate, pwede niyo po akong pag-alitan. Pero huwag niyo na pong awayin si kuya. May sakit po kasi ako at wala akong ibang kakilala. Kaya sa kanya lang po ako nakahingi ng tulong. Wala po talagang namamagitan sa amin. Kung alam ko lang po na mag-aaway kayo dahil sa akin, hinding-hindi ko na po sana siya tinawagan. Sana po huwag maapektuhan ang relasyon niyo dahil sa akin. Bahagya kong itinaas ang baba ko at nagtanong. Narinig mo ba? Natigilan si Andrea. Bamuka ang bibig na parang may sasabihin. Pero parang nabara. Hindi makapagsalita, at hindi rin makatanggi. Sa sandaling iyon, si Miguel na nakaupo sa likuran. Nang makitang nag-aaway kami, ay agad ding tumayo, lumapit at mahinang nagsabi, Kuya Mark, huwag ka nang magalit. Nag-aalala lang sa akin si Andrea kaya niya ako dinala rito. Wala talaga kaming ano, kung alam ko lang na mag-aaway kayo dahil dito. Hinding-hindi na sana ako nagpatulong kay Andrea. Nang masabi ang mga salitang iyon, bahagyang nagbago ang tingin ng lahat. Sa unang pagkakataon, tiningnan ni Andrea si Miguel nang may pagdududa at pagsisiyasat. Si Miguel, ang tunay na ahas, ay hindi man lang ito napansin. At lumapit pa ng ilang hakbang. Pilit na ginagampanan ang papel ng kaawa-awa. Kuya Mark, kasalanan ko po lahat dahil nagkasakit ako ng hindi inaasahan. Kung may sisisihin, ako na lang po. Huwag niyo na pong pag-alitan si Andrea. Kung dati siguro, baka nawalan na ako ng kontrol at nakipagsagutan. Pero ngayon, dahil nandyan si Sofia sa tabi ko para suportahan ako, kakaiba ang naramdaman kong kalma. Malamig kong sinabi, hindi kami nag-aaway dahil sayo. Huwag mong isipin na ikaw ang sentro ng lahat. Nailang si Miguel, hindi alam kung paano magre-react. Sa tabi, marahang umubo si Sofia saka sinabi sa malambing na boses. Ate Andrea, kasalanan ko po lahat. Kung hindi po ako nagkasakit, hindi na sana kailangang dalhin ako ni Kuya sa ospital. Hindi na rin sana kayo nagkita at nag-away. Kung galit po kayo, ako na lang po ang pag-alitan ninyo.
Namula sa galit ang mukha ni Andrea. Usapan namin to ni Marco. Sino ka ba para sumabat? Akala mo ba ang galing mong magpakaawa-awa? Huwag mong isipin na hindi ko naririnig yung palihim mong pang-aakit. Nanigas ang mukha ni Miguel. Sinulyapan ko siya. Saka ako humarap kay Andrea at sinabing, tama ka. Usapan natin to. Hindi kailangang makialam ang iba. Pagkasabi ko nyon, bahagyang natigilan si Andrea. Siguro naalala niya na kanina lang ay may sinabi ring katulad noon si Miguel. Nahihilo ako. Habang mainit ang usapan, biglang napahawak sa ulo si Miguel. Pasuray-suray ang katawan na parang anumang oras ay babagsak. Nagpanik si Andrea, at bilang reaksyon ay agad siyang aynalalayan. Okay ka lang ba? Umiling si Miguel. Isinampay ang braso sa balikat niya. Okay lang ako. Salamat, Andrea. Sinulyapan niya ako. Puno ng kahulugan at hinanakit ang kanyang tingin. Nang makita ko silang dalawang ganoon ka-sweet, kumukulo ang dugo ko. Sa tabi, biglang napahawak sa tiyan si Sofia at dumaing. Kuya, ang sakit. Gaano pa katagal bago ako makita ng doktor? Dali-dali ko siyang aynalalayan. Humarap sa nurse at sinabing, magpaparehistro na po ulit kami. Bahala na. Mas importante ang magpakonsulta. Nang makita ni Andrea na inaalalayan ko ang braso ni Sofia, lalong nag-apoy ang mga mata niya. Hindi na napigilan. Agad siyang sumugod at hinayla ang kamay ko. Si Miguel na nakasandal sa kanya ay muntik ng matamba. Namutla ang mukha na parang walang dugo. Galit akong hinayla ni Andrea palapit sa kanya. Saka nanlilisik ang matang sinigawan si Sofia. Hayop kang ahas ka. Nagkukunwaring may sakit. Nagpapakaawa-awa. Nakakadiri ka. Namutla si Sofia. Nanlaki ang mga mata sa takot. At mahinang sinabi, Ate, hindi ko po maintindihan kung bakit galit na galit kayo sa akin. Ano po bang nagawa kong mali? Saka tumingin sa akin. Puno ng hinanakit na tumawag. Kuya, galit kong hinayla ang kamay ko mula kay Andrea. Lumapit kay Sofia para alalayan siya. At mariing sinabi kay Andrea, anong ginawa ni Sofia na mali? Bakit mo siya Gina ganyan? Baliw ka na ba? Tumalon si Andrea at sumigaw. Halata namang nagkukunwari lang siya. Lalo akong naiinis. Nagkukunwari? Ikaw ang nagkukunwari. Kinagat ni Sofia ang kanyang labi. Yumuko at mahinang sinabi, huwag na po kayong mag-away dahil sa akin. Bahagyang namula ang mga mata niya. Halatang sobrang sakit na nang nararamdaman niya pero pilit pa ring nagtitiis. Ayaw nang makadagdag pa ng abala. Hindi ko na kinaya. Sumigaw ako kay Andrea. Pwede bang tigilan mo na yang pagiging irreasonable mo? Sobrang sakit na nang nararamdaman ni Sofia. Hindi na makalakad. Tapos sasabihin mo pang nagkukunwari siya. Andrea, sobra ka na talaga. Natigilan si Andrea sa sigaw ko. Tiningnan niya ako na parang hindi makapaniwala. Sobra. Ako pa ang sinasabihan mong sobra. Ang eksenang ito, parang nangyari na dati. Saglit akong nag-isip at bigla kong naalala. Dati, may isang beses na sinabi ni Miguel sa kalagitnaan ng gabi na may sakit siya. Tumawag at hinayla si Andrea. Noong panahong iyon, pinigilan ko siya. Sinabing baka nagkukunwari lang si Miguel. Minura ako noon ni Andrea. Sinabihang mapaghinala, irreasonable, walang kwenta. Hindi ko akalain na ngayon. Ako naman ang nagsasabi sa kanya ng mga ganoong salita. Wala na akong pakialam kay Andrea. Pagkatapos magparehistro, ay nalalayan ko si Sofia sa mahabang upuan para maghintay. At mabilis na kinuha ang numero namin. Hindi nagtagal. Nagparehistro na rin si Andrea at pumila sa likuran ko. Mula sa likuran ko, narinig ko ang boses niya. Puno ng pagtitimpi at hinanakit. Sino ba talaga yang Sofia na yan sayo? Hindi ako lumingon. Malamig kong sinagot. Sinabi ko na, kapatid ko siya. Hindi naniwala si Andrea. Ganyan kayo ka-close. Kapatid lang ba talaga? Huminga ako ng malalim. Saka lumingon para harapin siya. Kayo ni Miguel kanina. Muntik na kayong magyakapan. Hindi ba't sobrang close din nun? Dali-daling nagpaliwanag si Andrea. May sakit siya. Muntik nang himatayin. Ay nalalayan ko lang naman siya. Sumagot ako. May sakit din si Sofia. Hindi makalakad. Kaya kinailangan ko siyang alalayan papasok ng ospital. Bamuka ang bibig ni Andrea na parang may sasabihin. Pero hindi siya makasagot. Turno ko na para magparehistro. Lumapit ako para ayusin ang mga papeles. Tapos ay nagmamadaling bumalik sa ER lobby. Pinakalma ko si Sofia.
Kaunti na lang ang nasa unahan natin. Malapit na ang turno mo. Konting tiis pa. Ha? Ngumiti si Sofia ng mahina. Salamat, kuya. Marahan niyang hinayla ang kamay ko. Umupo ka muna, kuya. Magpahinga ka. Baka mapagod ka. Biglang uminit ang pakiramdam ko. Sumandal si Sofia sa balikat ko. Katatapos lang din ni Andrea sa pag-aayos ng papeles niya. Nang makita niya kami, agad nagdilim ang mukha niya. Sumugod palapit, at galit na sumigaw. Marco, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng umiwas sa suspecha? Ako ang girlfriend mo. Kamandat-kindat si Sofia sa tabi. At malambing na sinabi, pero Ate Andrea, kayo rin po nung lalaki kanina. Nagyayakapan din kayo. Hindi naman po kayo umiwas sa suspecha. Napatigil si Andrea. Makalipas ang ilang sandali, dali-dali siyang nangatwiran. Si Miguel, malubha talaga ang sakit niya. Tinutulungan ko lang siya. Sinabi ni Sofia, malubha rin po ang sakit ko. Kuya, inaalagaan niya rin po ako. Tsaka, nauna kayo sa amin pero nahuli kayo sa pag-aayos ng papeles. Ibig sabihin, baka hindi naman po talaga ganoon kalubha ang sakit nung isa. Kanina po sinabi niyo na nagkukunwari lang ako. Pero parang siya po yung mukhang nagkukunwari. Nainis si Andrea. Nanginginig sa galit. Sumugod at malakas na itinulak si Sofia. Usapan namin to ni Marco. Sino ka para sumabat? Agad akong napatayo at sinampal siya ng malakas sa mukha. Pak! Malinaw na umalingaw-ngaw ang tunog ng sampal. Napahawak si Andrea sa pisngi niya. Tulala akong tinitingnan. Puno ng hindi makapaniwala at hinanakit ang kanyang mga mata. Sinampal mo ako. Malamig kong sinabi. Unreasonable. Malupit. Paulit-ulit na nambubuli ng inosenteng tao tulad ni Sofia. Hindi ba't dapat lang siyang masampal? Nanlilisik ang mga mata ni Andrea habang nakatitig sa akin. Nanginginig ang mga labi. Natigilan na naman ako. Bakit parang pamilyar ang eksenang ito? Bigla kong naalala. Dati, may isang beses na natamba si Miguel. Akala ni Andrea, ako ang nagtulak sa kanya. Kaya minura niya ako. Sinabihang unreasonable at malupit. Sinabing wala akong kwenta. Marahang hinayla ni Sofia ang manggas ng damit ko at malambing na sinabi. Kuya, huwag ka nang magalit. Hindi naman po sinasadya ni Ate Andrea. Tapos, seryoso siyang humarap kay Andrea. Ate Andrea, nakikiusap po ako. Sana po maniwala kayo sa amin ni Kuya. Wala po kaming ginagawang masama. Sana po huwag niyo kaming paghinalaan. Lalong nainis si Andrea sa narinig. Pero bago pa siya makapag-react, lumapit na si Miguel para mamagitan. Kuya Mark, pagod na si Andrea. Paano mo nagawang saktan siya? Humarap si Sofia at sinabi, Manong, hindi po tama yang sinasabi niyo. Kanina po, minura ko ni Ate Andrea. Nag-react lang po si Kuya para protektahan ako. Wala naman pong nakikipag-away sa kanya. Kung mahal niyo po siya, huwag niyo naman pong pagbintangan si Kuya. Lahat ng tao sa paligid ay napatingin kay Miguel ng may pagkagulat. Manong, tumango si Sofia, nagmukhang inosente. Opo, mas matanda po kayo sa akin kaya Manong lang po ang maitatawag ko sa inyo. Mas mabilis pa siyang magsalita kaysa sa akin. Nang makita ko ang pagkailang sa mukha ni Miguel, hindi ko napigil ang matawa. Humarap ulit si Sofia sa akin at mahinang sinabi, Kuya, tama po yung sinabi nung Manong. Nagmamadaling bumalik si Ate Andrea para alagaan siya. Talagang pagod na po siya. Huwag na po kayong makipag-away sa kanya dahil sa akin. Ha, nang marinig ko yun, bigla kong naalala ang pag-iwan sa akin ni Andrea para alagaan si Miguel. Sa sandaling iyon, lalo akong hindi nagsisi na sinampal ko siya. Malamig kong sinabi kay Andrea, kung ganoon, magpahinga ka na lang kasama si Miguel. Huwag ka nang pumunta rito para gumawa ng gulo. Nagmamadaling nagpaliwanag si Andrea. Mark, hindi ako napapagod. Hindi tungkol sa kung napapagod ka o hindi. Gusto ko lang na seryosong mag-usap tayo kahit minsan. Malamig akong tumalikod. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sakto namang tinawag ng loudspeaker ang pangalan namin. Ainalalayan ko si Sofia papasok sa room ng doktor. Sumunod si Andrea. Mark, pero nakapasok na ako kasama si Sofia sa loob. Ang diagnosis ng doktor, mild gastroenteritis si Sofia. Paglabas namin ng room, pabiro akong nagsabi, tinawag mong Manong, si Miguel. Baka nainis yun hanggang mamatay sa galit. Nakakatawa.
Komandat si Sofia habang nakatingin sa akin. Kasi kailangan ko pong panigan kayo. Kuya, kung inaaway nila kayo, syempre tutulungan ko kayo. Biglang uminit ang puso ko. Sa totoo lang, nagsisimula na akong mapansin. Si Sofia, may ahas, din. Parang si Miguel, pero hindi ko siya magawang kamuhian. Palagi siyang nasa panig ko. Kung wala siya ngayon, siguro sa sandaling makita ko si Andrea at Miguel na ganoon ka-close. Nawalan na ako ng kontrol. Susugod ako at magpapagulo, gaya ng dati, at magtatapos lang sa pagkatalo. Tulad ng mga abo, nangyari na yan ng napakaraming beses. Pero ngayon, dahil nandyan si Sofia para tulungan ako, hindi ko na kailangang maging malakas. Ang isang, ahas, na babaeng ganoon ka-refined at malambing. Talagang mahirap tanggihan. Sa totoo lang, ngayon ko lang naiintindihan, mula sa pananaw ni Andrea. Siguro ganoon din ang pakiramdam niya sa palaging pagiging nandyan ni Miguel. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit palagi siyang all out sa pagtatanggol kay Miguel. At ngayon, gusto ko ring ipagtanggol si Sofia. Mula sa pagdududa sa ahas, hanggang sa pagintindi sa ahas, at hanggang sa pagkagusto sa ahas. Ganito lang nangyari lahat. Pagkatapos naming magpakonsulta, nag-book ako ng taxi para ihatid si Sofia pabalik sa hotel. Pinigilan niya ako. Gusto niya akong manatili para mag-usap pa kami. Pero tumanggi ako. Sa ngayon, hindi pa naman ako opisyal na hiwalay kay Andrea. Kaya hindi maganda na mag-isa akong makipag-usap sa ibang babae sa ganitong sitwasyon. Sa kabila ng malungkot niyang tingin, determinado akong umalis. Pagkaalis ko ng hotel, tinawagan ko si Andrea. Gusto ko talaga siyang kausapin ng masinsinan tungkol sa relasyon namin. Nasagot ang tawag, at boses ni Miguel ang narinig ko. Kuya Mark, sabi niya. Pasensya na. Sandali lang ha. Sa boses niya, may halong pagkapasensya pero hindi niya maitago ang pagkamayabang. Nasa banyo si Andrea. Tatawag siya sa iyo mamaya. Hindi kailanman nagmumura si Miguel. O nagsasalita ng masakit. Palagi siyang nagpapakita ng pagiging magalang. Kalmado. At formal. Pero bawat salita niya ay parang nagpapaliyab sa damdamin ko. Sobrang nagulat ako. Nasa bahay ni Miguel si Andrea at naliligo. Pero mas ikinagulat ko na wala akong naramdamang galit. Siguro dahil matagal ko nang nahulaan ito. Nang malaman ko na talaga na nasa bahay ni Miguel si Andrea at naliligo doon. Kakaiba ang naramdaman kong kalma. Pagkasabi niyo ni Miguel, binaban niya na ang tawag. Sir, hindi pa po kayo aalis. Napabalik ako sa ulirat. Nasa tabi ko na pala ang taxi. Sumakay ako sa taxi. Mabigat ang pakiramdam ko. Kung magkasama na si Miguel at Andrea sa ganoong paraan, dapat na ba kaming maghiwalay? Wala akong masyadong karanasan sa pag-ibig. Si Andrea ang pinakamatagal kong minahal. At siya rin ang pinakainilaan ko ng damdamin. Pinagtaksilan niya ako. Siyempre, nasaktan ako at nagalit. Hindi ko alam sa iba. Pero ako, kapag nagmamahal, madaling magbago ang emosyon. Kapag naalala ko ang mga nakaraan, naninikip ang dibdib ko. Nagsimula akong makaramdam ng selos, lungkot, at galit. Gustong-gusto kong puntahan agad si Andrea para tanungin siya ng diretsahan. Kinuha ko ang cellphone ko para sana tumawag. Nang biglang may lumabas na tawag sa screen. Mula kay Sofia, naiinis akong sinagot. Oh, umalangaw-ngaw ang malinaw niyang boses. Kuya, nakauwi ka na ba? Hindi pa. May nangyari ba sa inyo ni Ate Andrea? Wala, kuya. Kung malungkot ka, sabihin mo lang ha, huwag mong sarilinin. Kahit anong mangyari, palagi akong nasa panig mo. Sige, salamat. Handa na akong ibaba ang tawag para tawagan ulit si Andrea. Nang bigla niyang mahinang sinabi, Kuya, happy birthday. Napatigilan ako. Mahinang sinabi ni Sofia, baka pumali ang naalala ko. Napabalik ako sa pagkagulat. Dali-dali akong sumagot, hindi ka nagkamali. Hindi ko akalain na naalala mo pa pagkatapos ng maraming taon. Hindi ka panipaniwala. 8 taon nang umalis si Sofia. Tapos naalala pa niya ang kaarawan ko. Pakiramdam ko'y para akong hinango mula sa malamig na tubig at isinawsaw sa mainit na bukal. Naramdaman ko ang init hanggang sa kaibuturan ng puso ko. Ngumiti ng mahina si Sofia. Kuya, buksan mo po yung bag. Dali-dali kong binuksan ang bag ko. Naghalungkat sa loob. At nakakita ng isang maliit na magandang kahon. Sobrang nagulat ako. Hindi ko alam kung kailan niya iyon nailagay.
Dahan-dahan kong binuksan ang takip ng kahon. Sa loob, isang kumikinang na gintong relos, isang Patek Philippe. Bawat detalye ay kahanga-hanga. Naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng puso ko. Hawak ang relos. Tulala ako sa pagkabigla. Ang bato na nakalagay, malaki at mabigat. Hula ko, hindi totoong diamante. Kung totoo yun, sigurado mahal na mahal. Baka synthetic stone lang yan. Tulad ng zircon. Pero kahit na synthetic, sa sandaling ito, sobra akong natouch. Naiiyak akong nagsabi, "Salamat, Sofia. Ito ang pinakamagandang regalo sa kaarawan ko ngayong taon." Ngumiti si Sofia. "Mabuti po't nagustuhan nyo. Kaarawan nyo na nga. Tapos kailangan pa kayong magtakbuhan dahil sa akin. At hindi pa po kayo masaya. Talaga pong pasensya na." Bahagyang nanginginig ang boses niya na parang sinisisi ang sarili. Dali-dali akong nagsabi, "Hindi mo kasalanan. Hindi tungkol sa iyo ang nangyari kanina." Malungkot na yumuko si Sofia at nagsabi, "Pero pakiramdam ko, sinira ko ang relasyon niyo ni Ate Andrea. Kasalanan ko po lahat. Kuya, pwede pa po ba tayong magkita ulit? Dahil sa akin nag-away kayo. O kaya po umalis na lang ako. Para hindi ko na po kayo at si Ate Andrea maistorbo sa susunod." Agad akong nagsabi, "Huwag, manatili ka lang. Hindi dahil sa iyo ang nangyari ngayon. Sa totoo lang, ayoko nang ungkatin pa ang sugat. At hindi ako mahilig magkwento ng personal na buhay sa mga hindi pa gaanong ka-close." Pero naalala niya ang kaarawan ko. Binigyan niya ako ng regalo. At dahil sa konsensya ay balak pa niyang umalis. Ang isang mabait at kaawa-awang kapatid na tulad niya. Paano ko hahayaang patuloy siyang sisihin ang sarili? Kaya, ikinwento ko sa kanya lahat ng nangyari ngayong gabi. Pagkatapos marinig ni Sofia, malumanay siyang napabuntong hininga. "Kuya, kasalanan po lahat ni Andrea. Wala po kayong kinalaman doon. Napakabuti niyo pong tao. Kung hindi po niya pinahalagahan yun, edi wala lang po siyang mata. Kung ako po ang nasa lugar niya, sigurado po gusto ko laging nasa tabi niyo." Uminit na naman ang puso ko. "Talaga?" tanong ko. "Opo, sigurado po," tiyak niyang sinabi. Hindi ko na namalayan. Nagkausap na pala kami buong biyahe pa uwi. Nang makababa ako ng taxi, naalala ko na hindi ko pa pala natawagan si Andrea. Pero lumamig na rin ang damdamin ko. Wala na akong gana na questionin siya. "Sige na, bahala na," sabi ko sa sarili. Pinatay ang cellphone. Nag-ayos ng kaunti, at natulog. Kinabukasan ng umaga, binuksan ko ang cellphone ko. Nakita ko ang higit sa 10 missed calls mula kay Andrea. At sandamakmak na WeChat messages. Lahat ng laman ay pagtatanong kung bakit ko pinatay ang cellphone. Kung kasama ko ba si Sofia. Humihingi rin siya ng paumanhin. Sinabing hindi niya dapat akong iniwan sa gabi ng kaarawan ko. At gusto niyang bawiin yun. Nang makita ko ang mga paghingi ng paumanhin na iyon, bahagyang kumilos ang damdamin ko. Mula nang kami ay maging magkasintahan. Ako ang laging gumagawa ng unang hakbang. Ako ang tumatawag, nagte-text, naghahanap. Ngayon, baligtad na ang sitwasyon. Dapat ay masaya ako, pero hindi ko alam kung bakit. Wala akong naramdaman. Parang hindi ko na kailangan yun. Nag-reply ako ng isang linya. "Maghiwalay na tayo." Pagkatapos mag-send, nag-ayos ako para pumunta sa opisina. Sa elevator ng opisina, bigla kong nakasalubong si Andrea. Dali-dali siyang sumiksik sa tabi ko. Mahinang nagsabi, "Mark, pasensya na sa kagabi. Huwag tayong maghiwalay." Okay. Nag-vibrate ang cellphone ko. Yumuko ako at nakitang galing kay Sofia. Nagpadala ng cute na sticker. "Good morning." Hindi ko napigil ang mapangiti. Nag-reply ako, "Good morning." Agad nag-reply ang kabilang linya. "Nasa trabaho ka na ba?" "Opo," reply ko. Tumingala ako at tinanong si Andrea. "Ano yung sinasabi mo kanina?" Tahimik siya sandali, tapos sumagot. "Sabi ng doktor, wala namang seryoso. Mauna na ako sa baba. Nasa iisang building kami ni Andrea nagtatrabaho. Iba lang ang kumpanya, kaya kailangan niyang mauna sa baba." "Sige." Iyon lang ang sagot ko. Hindi ako tumingin sa kanya. At nagpatuloy sa pakikipag-chat kay Sofia. Nang matapos ang trabaho at makalabas ako ng building, nakita ko si Andrea na nakatayo sa harap ng pinto. Naghihintay. Kakaiba. Siya. Naghintay sa akin paglabas ng trabaho. Si Andrea ay isang high-level manager. Isang office elite. Dati-rati.
Ako ang laging naghihintay sa kanya. Ngayon, siya naman ang naghihintay sa akin. Pero hindi ako naging masaya. Baka kung dati, masaya ako. Pero ngayon, wala na akong inaasahan. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng parang bulaklak. Masiglang kumaway. Mark, tara na. Nagpa-reserve ako sa napakasarap na restaurant. Kain tayo mamaya. Ha? Umiwas ako sa tingin niya. Malamig akong dumaan sa tabi niya. At dumiretso sa elevator. Hindi ako libre. Dali-daling hinawakan ni Andrea ang kamay ko. Narinig ko ang pag-aalala sa boses niya. Mark, mag-usap tayo. Kahit maghiwalay man lang tayo. Bigyan natin ng pagkakataon ang isa't isa na maglinaw. Nag-text ka na lang bigla na makikipaghiwalay. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na ako bibitawan to. Hindi mo ba talaga ako mabibigyan ng pagkakataon? Maraming taong dumadaan sa paligid. At lahat sila ay nakatingin sa amin ng may pagtataka. Mahigpit ang hawak ni Andrea sa kamay ko. Mahinang nakiusap. Hindi ko pa siya nakitang ganoon. Noon, palagi siyang malamig at mayabang sa akin. Lalo na matapos lumabas si Miguel. Lalo siyang nawalan ng pasensya sa akin. Akala ko, kung maghihiwalay kami, masaya siyang papayag at lilipat na para manirahan kasama si Miguel. Hindi ko inaasahan na magpapaka-humble siya ng ganoon para manatili. Medyo nakakagulat. Nag-isip ako sandali, tapos tumango. Sige, pag-usapan natin. Nakahinga ng maluwag si Andrea. Tapos sumakay sa kotse ko papunta sa restaurant. Tamang-tama, rush hour. Grabe ang traffic. Habang nagmamaneho ako, pinipilit niyang maghanap ng mga pag-uusapan para mailigtas ang sitwasyon. Bigla kong naalala, noon, ako ang laging pilit na gumagawa niyan. Ngayon, baligtad na ang papel namin. Ang pakiramdam ko ay komplikado. Noon, hindi kami nauubusan ng pag-uusapan. Gusto kong ikwento sa kanya lahat. Bawat salita niya, tinatandaan ko sa puso ko. Pero ngayon, wala na akong interes. Nag-vibrate ulit ang cellphone ko. Kuya, tapos na po ang trabaho. Tapos na. Libre ka ba para mag-dinner? Pasensya na. May lakad ako mamaya. Kasama mo po sino? Kasama ko si Andrea. Nagkaayos na po kayo. Parang ganun na nga. Biglang huminto ang kotse. Tumingala ako. Nakarating na pala kami. Medyo tense ang mukha ni Andrea. Sino yung ka-text mo? Si Sofia. Napalipat ng labi si Andrea. Pilit na nagpapakakalma. Anong pinag-uusapan nyo? Mga kung ano-ano lang. Ayoko nang magsalita pa. Yumuko ako at nagpatuloy sa pag-text. Hindi na nagtanong pa si Andrea. Nanahimik siya hanggang sa matapos ang biyahe. Napakaganda ng restaurant. Elegante ang lugar. Dati siguro, gustong-gusto ko to. Pero ngayon, wala na akong nararamdaman. Umupo kami, magkaharap. Nagsimulang humingi ng tawad si Andrea. Sinabing hindi niya dapat ako iniwan kagabi. At nakiusap na huwag kaming maghiwalay. Tiningnan ko siya ng malamig at nagtanong. Nakipagtalik ka na kay Miguel. Ano pa ang dahilan para hindi tayo maghiwalay? Natigilan si Andrea. Wala akong. Kagabi, tinawagan kita. Hindi, tinawagan kita. Narinig lang ni Miguel ang tawag at sinabing naliligo ka sa bahay niya. Dali-daling nagpaliwanag si Andrea. Kagabi, inihatid ko siya pauwi. Binigyan niya ako ng tubig. Hindi sinasadyang natapon sa akin. Kaya doon na ako naligo sa kanila. Pagkatapos kong maligo, umuwi na ako agad. Nagsimula siyang ikwento ng detalyado ang nangyari sa kanila ni Miguel. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ulit ang cellphone ko. Kuya, gutom na ako. Oras na ng kainan. Kain na. Wala akong ganang kumain. Kumain ka na ba? Kumakain na. Ano pong kinakain nyo? Sinulyapan ko ang mesa. Tapos kinunan ko ng litrato ang pagkain at ipinadala sa kanya. Iyan lang po, reply ni Sofia. Anong mga pagkain yan? Mukhang masarap ah. Sinabi ko sa kanya ang mga pangalan ng mga pagkaing naalala ko. Masaya kaming nag-uusap, nang biglang inagaw ang cellphone sa kamay ko. Tumingala ako. Nakatayo si Andrea sa harap ko. Sobrang hindi maganda ang itsura. Kasama mo ako, pero ka-text mo ang ibang babae. Napakunot ang noo ko. Inilahad ang kamay ko. Ibalik mo ang cellphone ko. Matagal niya akong tiningnan. Halatang nagtatampo. Pero sa huli, ibinalik din niya ang cellphone. Kinuha ko iyon. Tinapos ang huling text. Bago tumingala. Kahapon, habang nakadate tayo, masaya ka ring ka-text si Miguel.
Sinabi mo pa nga ang buong detalye ng date namin. Bamuka ang bibig ni Andrea na parang may sasabihin. Pero sa huli, tahimik lang siyang yumuko. Pasensya na. Umiling ako. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Kung okay lang sa'yo, pwede ka pa ring magpatuloy sa pag-text kay Miguel ngayon. Hindi na ako magagalit. Sa akin ang sa akin. Sayo ang sayo. Mas okay pa nga. Yumuko si Andrea sandali. Tapos tumingala. Bahagyang namumula ang mga mata. Pasensya na. Ngayon ko lang talaga naintindihan ang naramdaman mo noon. Pasensya na sa pananakit ko sa'yo. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad. Kaya naiinis na ako. Dati, gaano ko pinangarap na sabihin niya yan. Napakatagal ko yung hinintay. Hanggang sa parang isang tuyong bulaklak. Nabulok na. Wala nang alikabok. Ngayon, gaano man siya kasinsero sa pagsasabi niyan. Hindi na kumikilos ang puso ko. Nag-vibrate ulit ang cellphone. Nag-text si Sofia. Kuya, gusto ko rin kumain. Sumagot ako. Kung ganoon, pumunta ka na. Ililibre kita. Talaga, baka po makaistorbo kami ni Ate Andrea. Hindi okay lang. Ipadala ko sa'yo ang address ng restaurant. Nag-reply si Sofia. On the way na daw siya. 15 minutes. Pagkatapos mag-text, tumingala ako. Pasensya na. Anong sinasabi mo kanina? Pwede bang ulitin mo? Tiningnan ako ni Andrea ng puno ng tampo. Saka nagsimula na naman siyang magsalita ng mga paulit-ulit na paghingi ng tawad. Nagsawa na ako. Tumayo ako. Tama na siguro to. Mauuna na ako. Kain ka na lang ng dahan-dahan. Pagkasabi nyon, tumalikod ako at umalis. Sa likuran ko, narinig ko ang boses ni Andrea. Mark, hindi ako papayag sa hiwalayan. Malalim akong napabuntong hininga. Sabi nila, hindi mo maiintindihan ang nakaraan mong sarili. Ako, hindi ko man lang maintindihan ang sarili ko kahapon. Bakit dati? Halos masira ang puso ko dahil kay Andrea. Bakit dati? Nagseselos ako, nag-aalala, at hindi makatulog dahil kay Miguel. Hindi ko akalain. Sa huli, ako pa ang unang makikipaghiwalay. At pagkatapos sabihin iyon, wala akong naramdamang panghihinayang. Pagkalabas ng restaurant, naghintay ako sa lobby. Hindi nagtagal. Sa malabong ilaw, isang kaaya-ayang anino sa isang light-colored na dress ang lumabas sa malaking pinto. Nang pumasok si Sofia sa lobby, parang isang sinag ng ilaw na nagliwanag sa paligid. Lahat ng mata ay hindi mapigil ang mapatingin sa kanya. Sobrang ganda niya talaga. Hindi ko siya agad binati. Tahimik ko lang siyang pinagmasdan. Hindi siya nakangiti. Seryoso ang mukha. Marangal at kalmado ang mga mata. Noon ko lang napansin. Sa likod ng maganda niyang mukha, may malamig siyang dating. Parang isang diyosa. Buong pagkatao niya, may aura na nagsasabing huwag kang lumapit. Tiningnan niya ang paligid ng ilang segundo. Tapos mabilis niya akong nakita. Bahagyang kumerba ang kanyang mga mata. At ngumiti siya ng malambing. Sa sandaling iyon, parang tagsibol na hamihip. Lahat ng bulaklak ay namumukadkad. Ang kanyang mahabang mga binti ay mabilis na nakalapit sa akin. Bahagyang yumuko siya. Kuya, nandito na po ako. Napangiti ako. Tumayo mula sa upuan. Tara na, kuya. Ililibre kita ng masarap na pagkain. Nagsasalita at nagtatawanan kaming umakyat sa taas. Pagdating namin sa tapat ng pinto ng restaurant, tulalang lumabas si Andrea. Nang makita niya kami, bahagya siyang natigilan. Kayo, tumango si Sofia ng masunurin at ngumiti. Ate Andrea, narinig ko po na kumakain kayo ni Kuya rito. Pwede po bang sumabay? Bahagyang natigilan si Andrea. Nagpatuloy si Sofia sa pagsasalita. Mahina ang boses pero puno ng kahulugan. Hindi ko po sinasadyang makaabala. Kuya, dito lang po kasi ako malapit. Kung abala po ako kay Ate Andrea, pwede po akong umalis agad. Hinawakan ko ang kamay ni Sofia. Huwag mo siyang pansinin. Nag-isa tayong magdi-dinner ngayong gabi. Nagulat si Sofia at tumingin sa akin. Saka sumulyap kay Andrea. Hindi naman po pwedeng ganoon. Naistorbo ko po yung dinner ninyong dalawa. Pasensya na po talaga. Bakit hindi na lang po tayong tatlo ang kumain? Pagkasabi nyon, hinayla niya ang kamay ko at hinayla rin si Andrea. Ang natigil ang si Andrea ay sumunod din sa loob ng restaurant. Kaya, kaming tatlo ang nag-dinner. Sinenyasan ko si Andrea. Umaasang aalis siya. Pero hindi ko alam kung bakit. Pinili niyang manatili. Saglit akong nag-isip. Sa huli, isa lang naman itong dinner.
Okay lang naman kaya pinabayaan ko na lang siya. Kumuha ng isang piraso ng salmon si Sofia para sa akin. Kuya, paborito mo to. Nagulat ako. Naaalala mo pa rin na paborito ko ang salmon. Commendat si Sofia nang mapaglaro. Oo naman po. Kalaro ko po kayo noong bata pa tayo eh. Naaalala ko po lahat ng gusto nyo. Pagkatapos, kumuha pa siya ng ilang pagkain para sa akin. Dahil ganoon siya kasigla. Hindi ko naman siya pwedeng tanggihan. Habang kumakain, masaya kaming nag-uusap. Matagal na kaming hindi nagkita. Marami na kaming napagdaanan. Kaya marami kaming pwedeng pagkwentuhan. Sinubukan ni Andrea na sumingit ng ilang beses. Mark, masarap tong pagkain na to. Gusto mo pa ng lemon? Maganda yung bagong palabas. Napanood mo na ba? Magalang ko lang siyang sinagot ng iilan. Tapos bumalik na ako sa pakikipag-usap kay Sofia. Hindi makasingit si Andrea. Nanahimik na lang siya at kumain mag-isa. Mukhang malungkot. Nang makita ko siya ganoon, bigla kong naalala ang sarili ko noon. Mula nang bumalik si Miguel sa bansa, sunod-sunod siyang dumidikit kay Andrea. Hanggang sa ang date naming dalawa ay naging date nilang tatlo. Sila ang magka-date noong bata pa. Kaya ang usapan nila tungkol sa pagkabata ay parang walang katapusan. Ako, hindi ako makasingit ng kahit isang salita. Tahimik lang akong nakaupo sa tabi. Ngayon, baligtad na ang sitwasyon. Kung ngayon ay magkasintahan pa kami ni Andrea, sigurado akong iisipin ko ang damdamin niya. Patatagilan ko ang pag-uusap kay Sofia. Pero hiwalay na kami. Bakit pa ako mag-aalala sa damdamin niya? Hindi naman niya ako pinansin dati. Pagkatapos kumain, pagkalabas ng restoran, hindi na nakatiis si Andrea. Hinabol niya ako. Hinawakan ang kamay ko. Mark, sinasadya mo to, di ba? Sinasadya mong dalhin yan para inisin ako. Galit na galit ang boses niya. Ang tingin niya kay Sofia ay parang gusto niyang kainin. Bahagya akong natigilan. Tapos hinawi ko ang kamay niya. Andrea, huwag mong isipin na ikaw ang sentro ng lahat. Namula ang mga mata niya. Itinuro si Sofia, at sinabing puno ng hinanakit. Mula nang lumabas yan, hindi mo na ako pinansin. Lalo ka nang naging malamig sa akin. Napakunot ang noo ko. Ikaw, mula nang lumabas si Miguel, hindi ka ba naging malamig sa akin? Mapait na natawa si Andrea. Sinasadya mo nga talaga akong balikan. Sinasadya mong maghanap ng tao para inisin ako. Habang nagsasalita siya, lalo siyang nagmukhang masaya. Inayos niya ang damit niya. Tapos humarap kay Sofia. Bayad ka ni Marco, di ba? Sinabi niya na magpanggap kang malapit sa kanya. Magkano ang ibinigay niya sa'yo? Doble ang ibibigay ko. Umalis ka na. Nagulat si Sofia sa kanya. Tapos tumingin sa akin. Puno ng pagkalito ang mukha. Kuya, humarap ako para harangan siya. Malamig na sinabi kay Andrea. Andrea, hindi ako gagawa ng ganoon kahamak na bagay tulad ng iniisip mo. Tigilan mo na yang pagiging mapilit mo. Nag-aalala siya. Mark, kung pinuproblema mo si Miguel, mula ngayon, hindi ko na siya kakausapin. Malamig ang boses ko, pero halata naman na hindi mo pinuproblema. Pagkasabi nyon, inakay ko si Sofia at lumakad papalabas. Nang makarating kami sa baba, mahinang nagtanong si Sofia, Kuya, umalis na lang tayo ng ganoon. Malulungkot po ba si Ate Andrea? Malamig akong huminga, kung malungkot siya o hindi. Anong kinalaman niyan sa akin? Bamantong hininga si Sofia, kumain lang ako kasama nyo. Hindi ko akalain na magkakagulo ng ganito. Kuya, pwede pa po ba tayong kumain ulit sa susunod? Tumingala si Sofia sa akin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Mahina akong natawa. Oo naman. Siyempre pwede. Masaya si Sofia. Kung ganoon. Ang ganda. Sa totoo lang, malinis naman talaga ang relasyon namin ni Kuya. Pero si Ate Andrea, pinaghihinalaan niya pa rin. Hi, Kuya. May mga bagay po kasi na hindi ko alam kung sasabihin ko. Sabi ko, sabihin mo lang. Bahagyang nagatubili si Sofia. Tapos mahina niyang sinabi, pakiramdam ko, sobra na si Ate Andrea. Hindi po siya maganda sa inyo. Madali pang mainis. Baka po sa hinaharap, magkaroon ng domestic violence. Napatigil ako. Nagpatuloy si Sofia sa pagsasalita. At saka, ganyan pa siya kamalandi sa ibang tao. Hindi niya pinapansin ang damdamin nyo. Hindi po magandang asawa ang ganoon. Siyempre, baka po ako lang ang daldal. Kung hindi po kayo masaya,
Sige po, hindi na ako magsasalita. Ganyan ba lahat ng ahas? Pag nakahanap ng pagkakataon, agad namang iinis. Ganoon din si Miguel. Palaging nagkukunwaring mabait kay Andrea. Sinasabing iniisip daw niya ang kapakanan ni Andrea, pero patuloy akong pinapansin. Si Andrea lang ang hindi nakakakita nito. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Alam ko kung ano ang ginagawa ko. Sinulyapan ako ni Sofia, na parang tinitingnan ng reaksyon ko. Sa mga sumunod na araw, araw-araw si Andrea na pumupunta sa opisina para sunduin ako pauwi. Madalas din ako yayain ni Sofia na kumain. Pero nitong mga nakaraan, may bago akong proyekto. Sobrang dami kong ginagawa, kaya hindi ko na pareho silang mapagbigyan. Lalo namang naging malungkot si Andrea. Madalas pa siyang maghintay sa baba ng bahay ko. Nang makita ko siyang nakatayo sa ibaba, napabuntong hininga lang ako tapos tumalikod na at umalis. Hindi ko rin akalain na kaya ko palang maging ganito kalamig. Sinabi ko na maghiwalay, tapos wala nang bakas ng panghihinayang. Nakakatawa. Dati, akala ko kung dumating ang araw na hihiwalayan ako ni Andrea, mamamatay ako sa sakit. Sino ang mag-aakala? Wala namang nangyari. Si Sofia naman, napakaintindihin. Alam niyang abala ako kaya hindi na niya ako inistorbo. Paminsan-minsan lang siya nagte-text sa WeChat. Kuya, kapag may time po kayo, replyan niyo po ako. Hindi naman po nagmamadali. Nang mabasa ko yun, guminhawa ang pakiramdam ko. Kumpara sa pangungulit ni Andrea, mas intindihin talaga si Sofia. Kahit may ahas. Masarap siyang, tsaa. Nalaman ko, hindi ko naman kinamumuhian ang mga ahas. Kinamumuhian ko lang yung klase ng ahas na nananakit sa akin. Kung babae si Miguel at tinulungan niya akong ahasin ang iba, hindi ko rin siya kamumuhian. Nang maisip ko yun, marami sa mga issues sa isip ko ang biglang nagkaroon ng solusyon. Ilang araw ang lumipas, bigla na lang sumulpot si Andrea sa opisina. Sa harap ng lahat, dumiretso siya sa upuan ko. Kinuha niya ang isang magandang kahon ng regalo at sinabi, "Mark, regalo ko to sa birthday mo. Pinili ko yan ng ilang araw. Hindi ko alam kung magugustuhan mo." Binuksan niya ang kahon. Sa loob, isang magandang wristwatch, na may mga nakalagay na bato. Hindi napigilan ng mga kasamahan ko ang paghanga. Wow, ang ganda. May halong inggit ang tingin nila sa akin. At commendat pa sila, dahil hindi ako mahilig magkwento ng personal na buhay. Marami sa kanila ang hindi pa alam na hiwalay na kami ni Andrea. Tiningnan niya ako, puno ng pag-asa. "Mark, nagustuhan mo." Bigla akong natigilan. Naalala ko noong kaarawan ko. Binigyan din ako ni Andrea ng relos. Pero si Miguel ang pumili. Nang tanungin ko siya, sinabi niyang, ano ang pinagkaiba? Ngayon, bumili siya ng ibang regalo para bawiin yun. Bumalik ang ulirat ko sa tingin ng mga kasamahan ko. Magalang akong nagsabi, "Matagal na ang birthday ko. Medyo huli na yang regalo mo." Natigilan si Andrea. Nailang. "Hindi. Pakinggan mo muna ako." Pinutol ko siya. Oo nga pala. Noong birthday ko, binigyan mo rin ako ng relos. Tapos nagmamadali kang umalis kasama si Miguel. Iniwan ko rin yung kahon ng regalo doon sa restaurant. Hindi ko alam kung nandoon pa. Hinanap ko ang numero ng Star Restaurant at sinubukang tawagan. Agad sinagot ng kabilang linya. Boses ng isang waiter ang narinig ko. "Sir, kailangan niyo po bang magpa-reserve?" Sabi ko, "Hindi na po. Gusto ko lang sana magtanong kung may napulot po ba kayong kahon ng regalo noong gabing yun." Sa loob, isang relos. Nagtanong ang receptionist, "Sir, kayo po ba yung nagsabi noong 11 ng gabi? Nag-book po kayo ng maliit na kwarto sa restaurant. Yung iniwan po kayo ng dating girlfriend nyo nang hindi nagbabayad. Kayo po yung pinigil ko at sinabing hindi nyo na kailangang magbayad." Naalala nyo po ba? Bahagyang nanginginig si Andrea. Nagbago ang kulay ng mukha niya. Bigla akong nag-aang waiter. Naalala ko na po. Nagpatuloy ako sa pagtatanong. Kung gayon, nandoon pa po ba yung relos? Opo, nandoon pa po, sagot niya. Nakahinga ako ng maluwag. Salamat. Pupuntahan ko po agad para kunin. Binaba ko ang tawag. Humarap ako kay Andrea at sinabing, "Mamaya, pupunta ako sa Star Restaurant para kunin yung relos na yun at ibalik sa'yo." Natarantang umiling si Andrea. "Hindi na. Pasensya na talaga. Nung gabing yun, sobrang nag-alala lang ako. Hindi ko po sinadyang iwan kayong mag-isa. Pasensya na po talaga."
Ngumiti ako. Okay lang. Naiintindihan ko. Yung isda mo, Miguel, nilalagnat. Muntik nang mamatay. Kaya nagmamadali kang sagipin siya. Iniwan mo ako. Napakamakatwiran. Saka, balak ko rin namang mag-celebrate ng birthday ko mag-isa noong gabing yun. Okay lang rin na ako ang nagbayad. Para na rin akong nagbayad ng ilang libong piso para malaman ko kung saan ako nakalagay sa puso mo. Tinuro ko ang kahon sa kamay niya. Itong relos na to, wala nang saysay kung ibibigay mo ngayon. Hiwalay na tayo. Mas mabuti pa. Itago mo na lang yan para sa susunod. Ibigay mo kay Miguel. Namula ang mga mata ni Andrea. Mark, pasensya na talaga. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at sakit. Patuloy siyang humihingi ng tawad. Umiling ako. Huwag kang mag-alala. Nakuha ko na ang pinakamagandang regalo sa birthday ko ngayong taon. Hinayla ko ang manggas ng damit ko para ipakita ang Patek Philippe na relos. May relos na ako. Hindi ko na kailangan yung sayo. Nang makita ni Andrea ang relos na iyon, bahagyang nanginginig siya, nanatiling nakatayo na parang rebulto. Sinabi ko, sige na, umalis ka na. Huwag mo nang istorbohin ang mga nagtatrabaho. Saka ako bumalik sa upuan ko at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Lahat ng nasa paligid ay nagkatinginan. Hindi na nakatiis si Andrea. Kinuha niya ang kahon ng regalo at umalis. Pagkaalis niya, lumapit sa akin ang mga kasamahan ko at nagtanong, Mark, hiwalay na kayo? Tumango ako. Oo, may isa pang tumuro sa palso ko. Wow, sino ang nagbigay ng relos na yan? Latest model ng Patek Philippe yan ah. Natigilan ako. Ha, ano? Binuksan niya ang cellphone niya at hinanap ang model ng relos sa internet. Ayan oh. Tingnan mo, sinulyapan ko ang litrato. Eksaktong kapareho ng suot ko. Nang makita ko ang presyo, agad akong napasinghap. Hindi maaari, 521 yuan. Pagka-dismiss ng trabaho, dali-dali akong tumakbo sa pinakamalapit na Patek Philippe store. Kinumpirma ng staff. Opo, totoo po ito. Hawak ang relos sa kamay ko. Puno ako ng pagkalito. Nag-text ulit si Sofia. Kuya, bumalik po ako sa dati naming bahay ngayon. Kasama ng text, isang litrato, isang mataas na puno ng magnolia. Sumasanga at nagbibigay ng lilim sa sikat ng araw. Bigla na lang nagbalik sa isip ko ang isang napakatandang alaala. Unang beses ko nakita si Sofia noong grade 10 ako. Narinig ko sa mga magulang ko na nalugi ang negosyo ng pamilya nila. Kailangan nilang umalis ng villa at lumipat sa aming subdivision para umupa. Noong araw na iyon, malinaw ang langit, namumukadkad ang mga magnolia, ngumunguya ako ng tinapay, nagmamadaling bumaba ng bahay. Pagdaan ko sa bakuran, aksidente akong nakakita ng isang magandang babae na nakatayo sa ilalim ng puno ng magnolia. Mukha siyang glass doll noon. Malamig ang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay parang asul na hiyas. Malamig at walang buhay. Sinulyapan ko lang siya at agad na humarap palayo. Iyon ang unang beses na nakita ko si Sofia. Lumipat siya sa tapat ng bahay namin. Pero sa simula, hindi kami madalas nagkikita. Minsan lang nagkakasalubong. Hanggang isang araw, pag-uwi ko, aksidente kong nakita ang maraming tao sa harap ng bahay nila. Naniningil ng utang. Tumingala ako sa taas. Nakita ko si Sofia na nakasandal sa pasilyo. Palihim na nakatingin sa ibaba na puno ng pag-aalala. Naawa ako sa kanya kaya palihim ko siyang dinala sa bahay namin. Pagkatapos noon, pumunta ang mga magulang ni Sofia sa bahay namin para magpasalamat. Mula noon, tuwing may problema sila, pinapapunta nila si Sofia sa bahay namin. Napakabait ni Sofia. Hindi madalas nagsasalita, medyo tahimik, tila medyo nag-iisa. Noong panahong iyon, abala ako sa pag-aaral. Hindi ko masyadong siya pinansin. Pinaghanda ko lang siya ng lugar. At pinabayaan ko na lang siyang alagaan ang sarili niya. Ganoon ang nangyari sa loob ng 3 taon. Pagkatapos noon, narinig ko kay Andrea na naayos na ang utang ng pamilya ni Sofia. Naibalik na rin ang kumpanya. At baka lilipat na sila pabalik sa lumang villa. Noong panahong iyon, sa wakas ay ngumiti si Sofia. Nagsimula nang maging malapit sa akin. Laging sumusunod sa akin at tinatawag akong kuya. Pero pagkatapos noon, hindi nagtagal. Aksidente sa sasakyan ang mga magulang niya at namatay. Ang mga kamag-anak nila ay agad na nagdatingan at nag-away sa mana. Nagkagulo. Nakaupo si Sofia sa pasilyo. Umiiyak na parang iniwang bata.
Napakakaawa-awa. Dinala ko ulit siya sa bahay. Noong panahong iyon, naghahanda ako para sa university entrance exam. Wala akong oras para alagaan siya. Kaya hinayaan ko na lang siyang mag-isa. Gawin niya kung ano ang gusto niya. Pagkatapos ng exam, sinundo siya ng striktong lolo niya. Nang mag-college na ako, sinabi niya sa akin na mag-aaral siya sa ibang bansa. Hawak ko ang relos na suot ko. Dali-dali akong nagpadala ng text message. Bakit mo ako binigyan ng ganoon kamahal na relos? Nag-reply si Sofia. Hindi naman po mahal. Hindi mahal. 520 yuan yan. Hindi mahal. Sofia, hindi po talaga mahal. Kasi po, sa tingin ko, bagay po sa inyo. Ayaw niyo po ba? Natahimik ako. Sa totoo lang, matagal ko nang nahulaan na mayaman si Sofia. Pero hindi ko inaasahan na aabot sa puntong sasabihin niyang hindi mahal ang 520 yuan. Agad akong tumawag sa kanya. Tara, kumain tayo. Masayang pumayag si Sofia. Pagkatapos kumain, kinuha ko ang relos para ibalik. Masyado itong mahalaga. Hindi ko ito pwedeng tanggapin. Tiningnan ako ni Sofia at mahinang sinabi. Ayaw mo po ba? Ang tingin niya sa akin ay bigla akong pinaginhawa. Dali-dali akong nagpaliwanag. Hindi sa ayaw ko, pero wala akong mukhang tatanggap ng ganito kamahal na regalo. Matigas akong tumanggi. Hanggang sa huli, walang nagawa si Sofia kundi tanggapin ulit. Nakahinga ako ng maluwag. Hindi pa ako natutuwa, nang bigla siyang tumayo at itinapon ang relos sa labas ng bintana. Tapos, humarap siya sa akin at nakangiting nagsabi. Ayaw mo pala. Itapon na lang. Kuya, bibili po ako ng iba para sa inyo. Sa takot ko, napatayo ako mula sa upuan at dali-daling tumakbo pababa. Pinili ni Sofia ang restoran na ito. Nasa gitna ng bundok, tahimik, at walang tao sa ilalim. Mabilis akong naghanap, sa open field. Sa wakas ay nakita ko ang relos. Pero basag na ang bato. 520 yuan yan. Masakit ang dibdib ko. Halos hindi ako makahinga. Nagsisisi ako sa gitna ng field. Nakakrus ang mga braso ni Sofia. Dahan-dahan siyang lumapit. Bakit, kuya? Napaiyak ako. Bakit mo itinapon? Basag na. Nakasmile pa rin siya. Ayaw mo pala. Ayaw ko ring ibigay sa iba. Eddie, itapon na lang. Hindi mahalaga kung sira na. Walang emosyon ang boses niya. Kumikinang ang mga mata niya. Kaya bigla akong kinilabutan. Nag-clear ako ng lalamunan. Sa totoo lang, gusto ko naman. Pero masyado lang mahal. Talaga, gusto mo talaga. Bigla akong niyakap ng mahigpit ni Sofia. Ang kanyang malinaw na boses ay umalingaw-ngaw sa tenga ko. Kasalanan ko po lahat. Nasira ko ang Reg Along gusto nyo. Pasensya na po, kuya. Napakumpas ang buong katawan ko. Blunt ka ang isip ko. Bakit mo ako niyayakap? Nagpatuloy si Sofia. Kuya, nakalimutan ko po ang payong ko. Tumingin ako sa baba. Hindi ko alam kung kailan. Bumukas ang jacket niya. At buong katawan niya ay nakadikit sa akin. Ang init mula sa katawan niya ay tumatagos sa manipis na tela. Napakainit. Tulungan kitang atali ang sintas ng jacket mo. Humihilap ang malamig na hangin. Pero medyo nainitan ako. Pagkatapos atali, binitiwan ko siya. Pagkatayo ko pa lang, narinig ko na siyang nagsasalita. Nakangiti. Tara na. Umakyat na tayo. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ako makatanggi. Basta sinunod ko lang ang sinabi niya at bumalik sa aming mesa. Ngumiti si Sofia at kumuha ulit ng pagkain para sa akin. Unti-unti, naging normal ang usapan namin. Tulad ng dati, pagkatapos naming kumain, umuwi ako. Nalilito pa rin ang isip ko. Zombie-like akong naghilamos at humiga sa kama para matulog. Sa pagitan ng tulog at gising, napanaginipan ko ang sarili ko na hawak ang baywang ni Sofia habang tinutulungan siyang atali ang jacket niya. Pero sa panaginip, hindi ko siya tinutulungan atali. Kundi hinihubaran ko siya. Hinuhubaran ko ang damit niya. Nagising ako ng bigla. Maliwanag na ang araw. Natigilan ako ng ilang segundo. Dahan-dahan akong napahawak sa mukha ko. Hay, tapos na. Nagkaroon ako ng ganoong klase ng iniisip kay Sofia. Tamad na tamad akong bumangon sa kama para magsipilyo at maghilamos. Nang tumingala ako, nakita ko sa salamin ang mukha na parang may pinagnanasaan pa. Nataranta ako. Agad kinuha ang cellphone ko at nag-search ng Buddhist scriptures for calming the mind. Inulit ko yun sa isip ko ng ilang beses bago ako kumalma. Sa tanghal iyan,
Sinamantala ko ang break para pumunta sa Star Restaurant at kunin ang relos na naiwan noong birthday ko. Pagkatapos, pumunta ako sa opisina ni Andrea para ibalik sa kanya ang relos. Agad siyang sumunod. Mark, wala akong pakialam. Dumiretso ako sa elevator. Sinundan ako ni Andrea hanggang doon. Mark, nilinaw ko na kay Miguel. Hindi ko na siya kakausapin sa susunod. Malamig kong sinabi, wala na akong pakialam doon. Huwag mo na akong istorbohin mula ngayon. Nakakapagod kasi kapag pati personal na buhay. Naisasama sa trabaho. Nakakainis kapag may pumupunta sa opisina para hanapin ako. Sinundan ako ni Andrea hanggang sa desk ko. Nainis ako. Bakit ganyan ka? Hindi ka ba marunong umintindi? Hindi naman ako inistorbo ni Sofia habang nagtatrabaho. Samantalang ikaw, ang kulit-kulit mo. Hindi ka ba pwedeng matuto kay Sofia kahit konti? Natigilan si Andrea sa kinatatayuan niya. Nanginginig ang labi, namumula ang mata, puno ng hinanakit. Bigla kong naalala na minura niya ako noon. Sinabing hindi ako marunong umintindi. At ikinumpara pa ako kay Miguel. Nang maisip ko yun, wala akong naramdamang pagsisisi kahit konti. Yumuko ako at nakita ko sa desk ko ang isang pamilyar na kahon ng regalo. Binuksan ko, isang Patek Philippe na relos. Nagulat ako, sino ang nag-iwan nito dito? Sinabi ng kasamahan ko na katabi ko. Mark, may napakagandang babae ang nagdala niyan. Sabi niya, nakalimutan mo raw yung kwintas mo sa kanya kagabi. Kaya dinala niya dito sa iyo mismo. Commendat pa siya ng may kahulugan. Ang ganda talaga nung babae. Mas maganda pa sa artista. Swerte mo naman, bro. Namula ang mukha ko. Nahihiyang nagsabi, huwag kang ang magsalita ng kung ano-ano. Si Sofia siguro ang nagdala niyan. Hindi ko inaasahan na bibili pa siya ng isa pang Patek Philippe para sa akin. Halos bumagsak si Andrea. Sinugod niya ako at mahigpit na hinawakan. Si Sofia yan, di ba? Nagtalik na kayo, di ba? Nagsama na kayo sa kama, di ba? Ginugyog niya ako hanggang sa mahilo ako. Bago pa ako makapag-react, sumugod si Sofia. Malakas niyang itinulak si Andrea papalayo. Kuya, okay ka lang ba? Dali-dali akong tumayo ng tuwid. Okay lang ako. Nagtanong ako, ano tong relos na to? Ngumiti si Sofia. Ayaw mo po, nasira ko yung kwintas nyo. Syempre kailangan ko yung bayaran. Hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin. 520 yuan yun. Hindi, ngayon 1.040.000 yuan na. Nagpapakamatay ako sa trabaho isang buwan. 20,000 lang ang kinikita ko. Paano ko tatanggapin yan? Balak ko sana ibalik, pero natatakot akong baka gawin niya ulit ang ginawa niya kagabi at basagin iyon. Kaya tahimik na lang ako. Tumayo si Andrea. Nanlilisik ang matang nakatitig kay Sofia. Sumigaw, Sofia, ang kabit, inagaw mo ang boyfriend ko. Commendat si Sofia, mukhang inosente. Ate Andrea, huwag po kayong magkamali. Kagabi, kahit kasama ko si kuya, ginawa namin lahat ng dapat at hindi dapat gawin. Pero malinis po kami. Halos bumagsak si Andrea. Gustong sumugod ulit. Nasisiraan na ako ng ulo. Sumigaw ako. Tama na. Pareho kayong lumabas sa opisina ko. Kaya, pinalayas ko ang dalawang babae mula sa opisina. Pagkaalis ng dalawa, agad na dumating ang mga kasamahan ko. Nagbigay ng thumbs up ng sabay-sabay. Mark, ang galing mo talaga. Parehong top tier ang dalawang yan. Kaliwat kanan. Mas masaya pa sa Diyos. Ngayon lang namin nakita ang dalawang magandang babae na nag-aaway para sa iisang lalaki. Oo nga, maganda na si Andrea, pero mas maganda pa yung isa. Nakalimutan mo na ba yung prinsipyo mo dahil sa ganda? Nagsawa ka na kay Andrea kaya pumili ka naman ng mas bata at mas maganda. Habang nagsasalita sila, lalo silang nagiging bastos. Namumula ang mukha ko. Huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Kapatid ko si Sofia. Natawa ang mga kasamahan ko. Kapatid pa ba yan? Binigyan ka na nga ng Patek Philippe. Kapatid pa rin. Hindi ko na sila sinagot. Nang makabalik ang ulirat ko, dali-dali kong isinilid ang kahon ng regalo sa bag ko. Magulo ang isip ko. Pagkatapos noon, ni-block ko si Andrea. At hindi na rin ako nakipag-ugnayan kay Sofia. Buong puso't isip akong nag-focus sa trabaho para sa end of quarter. Noong Biyernes, nag-organisa ang Juyen Group ng isang charity gala. Ang boss namin ay inimbitahan na dumalo. Kasama ang ilang empleyado.
Dahil sa magandang performance ko sa recent project. Kasama rin ako. Sa loob ng venue. Maliwanag ang ilaw. Napaka-eleganteng nakakasilaw. Pero ang ganitong klase ng marangyang party. Para sa isang ordinaryong empleyado na tulad ko. Hindi naman gaanong importante. Kasama ang mga kasamahan ko. Nagtago kami sa likod ng champagne fountain. Nag-concentrate sa pagkain para mabusog. Habang kumakain kami, tinapak ako ng kasamahan ko. Mark, tingnan mo. Dumating na yung kapatid mo. Tumingala ako. Pagkatingin ko, nakita ko si Sofia sa gitna ng maraming tao. Suot niya ang isang fitted na dress. May suot na eleganteng alahas. Ang kanyang puting balat ay litaw na litaw. Lumalabas siya sa karamihan na parang isang tagak sa gitna ng mga manok. Nang makita niya ako, ngumiti siya at masiglang lumapit. Kasabay nito, nakita ko rin si Andrea at Miguel na malapit. Parehong nakasuot ng formal attire. Lihim silang nagkakamay. Mukhang naiinis si Andrea, habang si Miguel ay patuloy na nagsasalita. Tila nakikiusap. Sa huli, nainis si Andrea. Hinayla ang kamay niya. Lumingon. At nakita ako. Nagningning ang mga mata niya at mabilis siyang lumapit sa akin. May masama akong hinala. Dali-dali kong nilunok ang huling kagat ng cake. Tapos tumalikod na at umalis. Nalilito ang mga kasamahan ko. Mark, saan ka pupunta? Hindi ako lumingon. Tumakbo ako papunta sa kalapit na pasilyo. Sumulyap ako sa gilid ng mata ko. At totoo nga, sumunod sa akin si Sofia at Andrea. Mark, kuya. Huminga ako ng malalim. Huminto, lumingon at ngumiti. Good evening. Ang laki naman ng pagkakataon. Nandito rin pala kayo. Lumapit si Sofia sa tabi ko. Kuya, sasama ako sa iyo. Agad namang nagalit si Andrea. Sa akin siya sasama. Nagkatinginan silang dalawa. Malinaw na nag-aagawan. Bigla akong sumakit ang ulo. Sa sandaling iyon, tumatakbong dumating si Miguel. Bitbit ang tila nagiging kaawa-awa niyang anyo. Sumugod kay Andrea. Andrea, hintayin mo ako. Sinulyapan niya ako. Puno ng hinanakit at hindi makapaniwala. Pagkatapos nun, nadulas siya at bumagsak ng may malakas na tunog. Natambo siya patungo kay Andrea. Kinaladkad siya ni Andrea. Tapos niyakap siya ni Miguel. Mahina siyang sinabi. Madulas yung sahig. Salamat, Andrea. Pagkasabi niyon, sinadya pa niyang tingnan ako. Nakangiti ng mapagmataas. Napakunot ang noo ko. Nang makita ko ang ganoong klase ng ahas na pag-uugali niya. Nainis na agad ako. Sumulyap sa akin si Sofia. Marahan niyang hinayla ang kamay ko. Kuya, tara na. Tumalikod ako at umalis. Sino ang mag-aakala? 2 hakbang pa lang si Sofia. Bigla siyang nadulas at natambas sa mga bisig ko. Niyakap niya ng mahigpit ang baywang ko. Ay, muntik na akong madulas. Halos bumagsak si Andrea. Binitiwan niya si Miguel. Sumugod at sumigaw. Bitawan mo siya. Si Miguel, na nasa tabi lang, ay nataman ng malakas. Bumagsak siya sa sahig ng may malakas na kalabog. Sobrang lakas ng tunog. Kahit ako, naramdaman ko ang sakit. Dali-daling binitiwan ako ni Sofia at mahinang nagsabi. Pasensya na, kuya. Nadulas po talaga ako. Pinilit kong magpakakalma. Okay lang. Baliw na baliw si Andrea. Itinaas niya ang kamay niya. Balak akong suntukin sa mukha. Sofia, hindi kita papatawarin. Bitawan mo siya. Binitiwan ko. Takot na takot si Sofia. Nagtago sa likuran ko. Kuya, ang sama niya po. Hindi ko alam kung anong nerve ang nataman ng salitang yan ni Andrea. Bigla siyang namula sa galit. Sumigaw. At sumugod. Balak manakit. Hayop kang ahas ka. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo. Mamatay ka na. Hindi lumaban si Sofia. Nasuntok siya sa dibdib. Sumampa sa sukdulan ng galit ko. Malakas kong sinipa si Andrea. Umalis ka. Lumingon si Andrea. Puno ng hindi makapaniwala ang mga mata niya. Malapit nang umiyak. Mark, paano mo nagawang panigan siya? Hindi ako. Hindi mo na ba ako mahal? Galit akong sumigaw. Mahal ang unggoy. Bahagyang ngumiti si Sofia. May bahid ng pagmamataas. Tapos mabilis niyang hinawakan ang dibdib niya. Dumaing siya. Ang sakit. Nag-alala ako. Dali-dali ko siyang ainalalayan. Okay ka lang ba, Sofia? Dumaing si Sofia ng mahina. Masakit. Hik, hik. Niyakap ko siya. Tapos humarap at sumigaw kay Andrea. Andrea, pwede bang tumigil ka na sa pagiging irreasonable mo? Hiwalay na tayo. Huwag mo na akong sundan pa.
Kung maglakas loob ka pang mang-istorbo o galawin si Sofia, hinding-hindi kita papatawarin. Nakatayo lang si Andrea. Buong katawan niya ay parang bibigay na. Sa tabi, biglang nagtanong si Sofia, talaga pong hiwalay na kayo? Tumango ako. Oo, matagal na kaming hiwalay. Okay ka lang ba? Tingnan muna natin sa doktor. Agad tumayo ng tuwid si Sofia. Kung ganoon, wala na akong pakialam, pagkasabi nyon. Parang isang tigreng pinakawalan. Sumugod siya kay Andrea. Sinabunutan at sinugatan. Napanganga ako habang nakatayo doon. Nakatingin lang. Pagkatapos ng away na yun, sumikat kaming apat. Nang maglaon, nalaman ko na pala, si Sofia pala ang bunsong apo ng chairman ng Yonjong Group. Noong taong iyon, nag-away ang mga magulang niya at ang lolo niya. Umalis sila at nagsarili. Sa huli, malaki ang pagkalugi. Nalugi ang kumpanya. Napilitan silang bumalik para humingi ng tulong sa lolo niya. Tinulungan sila ng lolo niya na maayos ang lahat ng utang. Pero nang handa na silang lumipat pabalik sa dati nilang bahay, aksidente silang nasagasaan ng sasakyan. At namatay agad sa lugar. Yung mga nanggulo noon, galing sa pamilya ng nanay ni Sofia. Yung pamilya naman ng tatay niya. Hindi rin masyadong pinagkakatiwalaan si Sofia. Pagkatapos nun, dinala na lang siya ng lolo niya sa ibang bansa para mag-aral. Magulo ang pamilya nila, at busy rin ang lolo niya. Kaya hindi masyadong siya pinansin. Nagpapadala lang ng pera buwan-buwan. Hinayaan na lang siyang mag-isa. Maraming taon na siyang namuhay mag-isa sa ibang bansa. Pagkatapos ng away, nag-inarte siya at pinilit akong dalhin siya sa ospital. Sa sasakyan, hawak niya ang kamay ko. Kuya, hiwalay na kayo. Kung ganoon, pwede mo ba akong maging girlfriend? Nalilito ako. Hindi ako sumagot. Biglang lumamig ang mukha ni Sofia. Pinahinto niya ang sasakyan. Dali-daling pamreno ang driver. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Nataranta ako at sumunod. Anong ginagawa mo? Nagsimulang maglakad si Sofia. Habang naglalakad ay nagpupunas ng luha. Kung hindi mo na ako kailangan, ano pa ang saysay ng buhay ko? Sumasakit ang ulo ko. Dali-dali akong humabol. Huwag kang ganyan. Sumakay ka na. Kailangan mong magpa-check up. Ayaw ni Sofia. Hindi na. Umalis na lang ako. Hindi. Lumingon siya. Namumula ang mga mata niya. Kung hindi ko kasama, wala nang halaga ang buhay. Pinigil ko siya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Malamig ang hangin sa gabi. Pagkalakad ng ilang sandali, bumalik siya sa tabi ko. Yumuko at marahang humikbi. Malambot ang boses. Alam ko po na hindi niyo ako gusto. Magiging mabait po ako at magpapa-check up na. Hindi na po ako manggugulo. Hinawakan niya ang pisngi ko. Pasensya na po, kuya. Nag-alala po kayo dahil sa akin. Mula ngayon, hindi na po ako basta-basta. Sana po mapatawad niyo ako. Malalim akong napabuntong hininga. Hinawakan ko ang kamay niya. Paano mo iyan sasabihin? Sofia. Ngumiti si Sofia ng matatag. Papasuray-suray na bumalik sa sasakyan. Alam ko po na may nararamdaman pa kayo kay Ate Andrea. Nagkamali po ako. Mula ngayon, hindi na po ako manggugulo. Itatago ko na lang po ang nararamdaman ko sa puso ko. Nagkamali po ako. Hindi ko dapat nagtapat. Wala akong nagawa kundi iling. Malapit nang kumalat ang amoy ng ahas na yan. Alam ko na ito ay laro ng isang ahas. Pero nahuli pa rin ako sa patibong. Sa sandaling ito, tunay kong naintindihan ang nararamdaman ni Andrea. Sa totoo lang, mahirap talagang labanan ng ahas. Napapindot ako sa noo ko. Naghiwalay na kami ni Andrea. Mula ngayon, wala nang kinalaman. Sa susunod na magkasama na tayo. Huwag mo nang banggitin pa yan. Biglang lumingon sa akin si Sofia. Anong ibig niyong sabihin? Ngumiti ako at umupo sa tabi niya. Gusto ko tayong magkasama. Nagliwanag ang mga mata niya na parang bituin. Talaga, gusto mo po talaga tayong magkasama. Tumango ako. Oo, alam ko na, ahas, siya. Sinasadya niyang magpakaawa para maakit ako. Pero handa akong mahulog sa patibong. Ano ngayon? Basta, magkasama lang tayo. Sinabi ko, subukan nating magkasama. Kung hindi tayo bagay, maghihiwalay. Agad akong niyakap ng mahigpit ni Sofia. Kumalat ang isang malambing na bango. Kuya, huwag tayong maghiwalay. Napangiti ako. Tinapak ang likod niya. Hindi tayo maghihiwalay. Pagkatapos ng nangyari kay Andrea, naintindihan ko, mahirap na ang pag-ibig.
Ngayon ay single ako. Gusto ko si Sofia. Kung ganoon, bakit hindi kami magkasama? Kung bagay kami, edi sige. Kung hindi, edi maghihiwalay. Pagkatapos ng charity gala, nagkaaway na si Andrea at Miguel. Narinig ko. Pumunta si Miguel sa opisina niya at gumawa ng gulo. Nagkaroon sila ng malaking away tapos pinutol na ang relasyon nila. Sa huli, galit na umalis si Miguel at lumipat sa ibang lungsod. Si Andrea naman, naapektuhan ng skandal sa charity gala, pati na rin ang gulo ni Miguel sa opisina. At ang leak ng mga dokumento. Ang resulta, nag-voluntary leave siya. Mula noon, hindi ko na siya nakita ulit. Noong araw na umalis siya sa kumpanya at pumunta sa akin sa huling pagkakataon. Hindi ko siya hinarap, narinig ko lang mula sa kasamahan ko ang isang paghingi ng paumanhin. Mark, maging masaya ka. Narinig ko yun. Kalmado lang ako. Walang sinabi. Ang 2 taong relasyon namin ni Andrea. Sa huli, wala ring pinuntahan. Nasaktan ako dati. Nahirapan. Sa huli, nakabangon din ako. Bumalik sa normal. At nakahanap pa ng bagong kasintahan. Ngayon, napakaayos ng lahat. Hindi ko na iniisip si Andrea. Akala ko, kung magiging kami ni Sofia, baka madaling maghiwalay. Hindi ko inaasahan. 1 taon na ang lumipas. Hindi pa rin kami naghihiwalay. Nag-alala ako dati na hindi ako sapat para sa isang mayaman tulad niya. Na baka may pipigil. Sino ang mag-aakala? Walang may pakialam. Ang lolo ni Sofia, hindi man lang nakialam. Ang mga kamag-anak naman sa kabilang panig. Akala nila ang apo nila ay nakakuha ng asawang hindi gwapo, hindi mayaman, at walang pangalan. Kaya natuwa sila at sinuportahan pa. Akala ko, may magtatapon ng malaking pera sa harap ko. Sasabihing hindi ako karapat-dapat kay Sofia. At ipapalayas ako. Pero hindi iyon nangyari. 1 taong magkasama. Walang pumipigil. Kahit kung magpakasal kami, siguro walang may pakialam. 1 taong magkasintahan. Hindi pa kami nag-aaway. Hindi pa kami nagselos. Sa mga nobela, karaniwan may lalabas na kontrabida. Na mga agaw ng kasintahan. Lalo na sa tulad ni Sofia. Maganda, mayaman, may pamilya. Pero sa totoo lang, 1 taon na, wala namang nangyari. Ang lahat ay maayos. Kakaiba ang pagiging madali ng lahat. Nagulat din ako. Nang maglaon, nalaman ko, basta may lalaking nagpapahiwatig, agad na tatanggi si Sofia ng diretsahan. Sasabihin niya agad na mahal niya ang asawa niya. Hindi bibigyan ng kahit anong pagkakataon ang iba. Siya, parang isang itlog na walang bitak. Kahit gaano karami ang langgam. Hindi makapasok. Nang malaman ko ang mga bagay na iyon, medyo naging komplikado ang nararamdaman ko. Naalala ko ang panahong kami ni Andrea. Kung sa simula pa lang, naging kasing matatag siya ni Sofia. Diretsahang tinanggihan si Miguel. Pinutol ang lahat. Hindi binigyan ng kahit anong pagkakataon. Siguro hindi rin magiging ganoon kakapal ang mukha ni Miguel para maging ahas. Dahil lang binigyan siya ni Andrea ng pag-asa. Kaya nagkagulo ang lahat. Pagkatapos naming maging kami ni Sofia. Nang ikumpara ko, saka ko lang naintindihan na ang mali talaga ay si Andrea mula pa noon. Kapag nagmamahal sa isang mabuting babae, hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Doon, hindi na kailangang magduda, magselos, at magdusa araw-araw.